Wah. Wah. Si Bibi. Wah. Wah. He. He. Wah. 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 He. Mami, si Zeus. Kayo maligo. Hala, si Im. Bibi, ano yan? Gusto niya kasi dumapa. Biglaw na naman. Si ano, white lady nagla. Yaya ang mami, Yaya. Ha? Kung di lang pogi na nag-aaway ako na eh. Papagod na ako eh. Ayuch. Gusto basa. Ay, basa na yan. Wah. He. Force me. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Minsan
tag-araw at minsan naman ay tag-ulan. Pero pagkatapos ng ulan ay lumilitaw ang baharin na siyang simbolo ng pag-asa. Ikaw, kabarangay, gaano ka kahanda sa mga pagsubok na pwede mong pagdaanan sa buhay na ito? Dear Papa Dudo, noong bata ako ay madalas kapag umuulan ay nalulungkot ako. Hindi kasi ako noon makalabas para makapaglaro pero palaging sinasabi ng mama ko na biyaya ang ulan sa mga natutuyong halaman at lupa. Kaya naman habang tumatanda ako ay sinaisip ko na hindi palaging malungkot tuwing tag-ulan. Parang sa buhay lang ng tao, panapanahon. Minsan maaraw at minsan naman ay maulan. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ng buhay ko ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang araw sa ating mga kabarangay na nandyan sa Pilipinas. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Raquel. 33 years old at sa ngayon ay dito na naninirahan sa India kasama ang aking Indian husband at aming mga anak. Taong 2024 lang kami nag-migrate dito, pero sa Pilipinas isinilang ang mga anak namin. Nagtatrabaho po bilang engineer ang Mr. Curito at isa naman akong housewife. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay yung buhay ko sa Pilipinas noong mga panahon bago mag-pandemic. Bali taga-Pasig kami ng mama ko at pagtitinda ng ulam ang kinabubuhay namin mag-ina, Papa Dudo. Grabe, ma. Kung na agad yung mga paninda natin, alauna pala ng hapon. Ayaw naman. Aga tayo makakapagpahinga. Kaya nga po, aga rin natin nagising kanina pag medyo inaantok na ako. Matulog ka pa rin natin kasi ako nagpupuntahan pa pala. Saan po? Sa kunwari ko, may labada ako sa kanya. Sayang naman kung di ko pupuntahan. Hindi ko na kayo pagod. Sabi ko nga, sayang. Ibang klase, napakasipag niyo po talaga. Ganun talaga. Pagkatapos ko naman yun ng maaga, makakauwi rin ako ng maaga para makapagpahinga. Tapos may dagdag kita pa tayo pagdagdag sa pambayad natin ng upa. Malapit na naman kasi yung duty. Nakita ko na naman yung nakasimangot at pagmumukha ng landlady natin. Nakala mo naman hindi babayaran. Ewan ko ba dun? Ay, maiba tayo na. Ano po yun? Ewan ko na kung ako lang ang nakakapansin, pero kursunata kaya tanong isa nating customer. Oh? Sino dun? Sino? Adjo ng pangalan? Basta, yung magkakadami ng kabureno. Laging binibili sa kurero lang. Di ba yung pumausap sa inyo kanina na parang may binubulong pa? Oo. Ano po ba sabi niya sa inyo? Tinatanong niya kung single ka pa raw eh. Sabi ko, oo. Tapos, sabi niya, pareho raw kayo, kaya naisip ko, baka may gusto sa'yo. Alam niyo naman po na wala pa sa isip ko ng panigaw. Wala pa nga ba? 24 ka na. Ako edad ko nung may 4 na taong gulang na ako. Sa bagay, aga ko rin kasi lumandi. Mama talaga. Ay, gusto ko lang naman malaman mo na kahit mahirap ang buhay natin, pwede ka na. Kaso tama, edad ka na rin naman. Tsaka, masarap ka ng libre. Bakit po kayo hindi na ulit pumasok sa relasyon pagkatapos iwan ni Papa? Ay, syempre, natuon ang atensyon ko sa pagpapakalami at pagpapakalami. Hindi ko na naisip makipagrelasyon. Uy, mami si Diyos. Uwi na. Naglipasin ako ng panahon. Before pa lang naman kayo. Mag-iisip pa. Kahit na. Baby ko, ang likod mo. Tanggalin mo na yung unan na yan. Sapat na yung ginawa ng tatay ng Mababalian dugo pa para madala ako. Ayoko na ng sakit sa Ano ulo. rin mo dito sa Sobrang naman tabi? po kayo sa sakit ng ulo. Tapos gusto niyo ako mag-boyfriend? Eh, syempre, magandang tao naman tayo. Hindi po kisawi ang buhay pag-ibig ko, magiging sawi na rin mo sa'yo. Kaya nga kako, subukan mo rin mag-boyfriend. Mukha naman ako yung idol na yun. Wala. May itsura naman, kaya nakapagkuhan ka. Sige po, susubukan ko kapag sinunod ako. Ay, naku. Gusto mo natin kung ano. Bata pa po ako. Oo,
na naman tumanda ang tao. Tsaka kailangan mo lang i-enjoy ang buong pag-ibig mo kapag uugod-ugod ka na. Ang bihira. Kaya nga kung ako sa'yo, siguro ka naman magpapagod. Basta, kailangan mo nila ng masusunod ng mga mo para hindi ka matulog sa akin. Wala ako dito. Hindi niyo ba muna kinilala si Papa? Oo. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Pero mabuti na lang nagkaroon kami ng anak. At ikaw yun. Sabi ko lang sa sarili ko, ikaw ang tama sa lahat ng maling nagawa ko. Kaya nga kahit iniwan tayo ng magaling ng papa, hindi ako pinanghinaan ng loob at nawala ng pag-asa na kakayanin ko ang pagkatapulog sa'yo. Oy! Kilos na! Bakit? 15 na!